Election period magsisimula na sa darating na linggo. Kasabay nito ang pagpapatupad ng gun ban kung saan maglalabas din ang COMELEC ng certification para sa mga exempted dito. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Pagpatak ng Enero 12, matapos ng paggunita ng pista ng Poong Nazareno, magsisimula naman ang election period sa buong bansa. Ibig sabihin nito, mahigpit na ang pagbabantay ng Commission on Elections, katuwang ang Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies para sa Hatol ng Bayan 2025. Ang una namang ipatutupad kasabay ng election period ay ang gun ban. Sa darating po na linggo, January 12, ay start na po ng election period po natin. So yung start na rin po yan ng nationwide gun ban po natin. So yun po yung paalala natin sa ating mga kababayan. Pero sabi ng COMELEC, maglalabas naman sila ng certification sa mga exempted sa gun ban. Unang-una na rito ang law enforcement agencies at pati na rin para sa mga mahistrado at mambabatas. For example, judges, prosecutors, department heads, undersecretaries, assistant secretaries, justices of the Supreme Court, yung mga legislators natin, congressmen, at saka yung mga senators, lahat sila automatically exempted. Isa na rin naman sa babantayan ng mga otoridad ang mga posibleng umaligid na private armed groups. Kaya naman magkakaroon na rin ng checkpoint ang COMELEC, iba pa sa magiging checkpoint ng PNP. Una po yung mga potential private armed groups na po pwede pong magamit during and before and even after the election. Of course, yung ating loose firearms na normally ay nagagamit po yan pagka may mga insidente po tayo. At yung mga namomonitor po natin, particularly yung mga intense political rivalries po. Iba yung checkpoint ng COMELEC kasi hindi lang naman sa baril o deadly weapons ang aming pakay doon. We need to establish the fact na ganito palang kaagad gusto namin ayusin yung mga problema dyan sa lugar. Sa January 9, inaasahan namang tutukuyin na rin ng COMELEC at PNP ang mga magiging areas of concern sa buong bansa. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.